So Francis, ito na yung pinakahihintay natin. Ng lahat. Wala nang atrasan to. Wala na atrasan to. Panahon na para depensa natin yung paniniwala natin. Siyempre, napanood ko 97, nagsasalita na siya. Parang nagpapaalam na siya nung time na yun. 97 pa Palagay yan. ko, nung time na yun, ay nakakatanggap na siya ng mga banta sa buhay niya. Yung binabanggit mo, si Eli Soriano, Si Eli Soriano, leader ng MCGI. Pero noon, dating daan. ang dating daan. Pero itong pagkakataon na ito, depensahan natin yung paniniwala natin. Oo. Nakakaawa din kasi yung mga members natin na sinasabing, huwag nyo naman po kaming hamakin, huwag nyo naman po kaming, hindi po totoo yung sinasabi ninyo, walang umiimik eh. Well, yan kasi hindi natin masisi, kuya, ang mga members ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Sapagkat tinuturuan tayo dito sa simbahan, huwag talaga makipag-away, huwag makipagtalo. Alam niyo po ba sa 3 Nephi chapter 11 verse 29, no, sinasabi doon na ang diwa ng pagtatalo ay hindi sa Diyos, kundi sa diablo. So, ngayon, napag-isipan po namin ni Kuya Jack, no, na hindi makipagtalo. Oo. Pero magbigay ng linaw na may kaunting boldness sa aming pagde-deliver ng mga bagay na ito. At upang maitama yung mga maling perception or pananaw ng iba towards the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kasi hindi Okay. tayo titigilan ng kabubuli Hindi sa atin. Bubulihin at bubulihin Hindi. tayo. Oo. So, dun din sa mga miyembro ng Members Church of God International, no, nakakalungkot lamang na ilan po sa mga miyembro ninyo ay tila parang nakuha yung estilo ni Brother Eli Soriano na hindi talaga magandang pakinggan. Nakakala nila ay nakabubuti para sa kapakanan ng lahat. Oo. Hindi nila alam, nagagalit sa kanila yung mga ibang tao. Lalo Kasi na yung- ibang reliyon. Kasi nga yung estilo. Sinabihan tayo, missionary pa lang tayo noon, Yes. huwag kayo makipagdebate. Yes. Wala kasing nananalo dyan eh. No, wala. Ito yung sinasabi nila. You can win an argument, but you can never win the person. That's exactly. Sinabi nila, hindi pa daw ito natatalo sa debate. Yan ang akala ninyo. Bakit kaya? Lagi niyan na-overpower. Boses pa lang niya, hindi ka ma-overpower ka ng boses niya eh. Hindi natin man naman Galit na galit. makikita kasi sa TV o dun sa palabas nila talagang siyang lalabas na panalo doon. Oo. Kailangang lumabas. na Kailangan panalo. lumabas na programa niya yun eh. Siya bida ron. Pero ang tanong ko kaya Jack, nung nanalo siya sa debate, nanalo ba siya talaga doon sa taong dinibate niya, na kinutsa niya? Sa palagay ko hindi. Hindi naman pati sasama yung natalo niya eh. Hindi. Sa palagay mo, dahil natalo yung kadebate niya, magjo-join siya sa MCGI? Hindi ah. Hindi. Hindi mo makuha yan. Alam mo ito lang ha, ito lang sa akin ha. Oh. Wala tayong against sa mga kapatid natin. Sa totoo lang, napakabait ni Daniel Rasul. Tingin ko, nakikita ko rin sa kanya. Napaka-mahinahon eh. Mahinahon. Pero itong isang taon na sinundan niya, Ito nakakagigil eh. nabalintik eh. Oo. Bata pa ako noon, Oo. kita ko na yung programa niya, paano ka re-reply doon? TV yun. Ang maririnig mo pa sa nanay tatay mo, huwag kayo manood yan. Ginod dyan. Huwag kayo manood yan. Puro away yan dyan. Kasi nga pati yung mga lumalabas na mga salita nga kasi hindi naman kasi talaga edifying. Exactly. Eh kung ang kalaban mo, inviting. hindi inviting eh. Paano kung kalaban mo, hindi marunong sumigaw, eh, gusto lang makipagdebate sa'yo, eh Oo. ikaw, unahan mo ng sigaw, sabi mo, hindi totoo yan. Sa demonyo ka. Sa Dapat- diablo ka. Ano ba yan? Ang naaano ko sa kanya, kino-corner niya dun sa laging, kapag nabasa ko sa Biblia, aaminin mo, talo ka na. So corner na yung kadebate niya ngayon kasi kapag nabasa nga naman niya, so walang ibang choice yung kadebate niya, kundi pag inamin niya, talo siya. Palakpakan naman ng mga tao. Aaminin niya, talo siya, palakpakan ng mga tao. Pero hindi ako maniwala na Hindi. totoo yan ng mga debate na yan. Parang scripted. Doon pala. Magpa-flash agad sa screen yung yung mga verses eh. Ang bilis ng transition eh. Ang bilis, may background Oh, pa. thinking, wala pang mga, yung mga tulad ng mga ano ngayon, ng mga editing tools ngayon na napakabilis. Lahat ng nakalaban niya, tila baga parang ngumingiti na lang sa huli. Hindi sila nakikiribat, hindi sila nakikipag balitaktakan talaga Yeah. ng matindi na katulad ng kay Eli Soriano. Kasi nga, iniisip natin na palagay ko talaga scripted ito. Alam na yung itatanong,
alam na yung mga bersikulong gagamitin. Kasi pagkasabi, flash ka agad eh. Bilis eh. Oo. Matindi. Basa, gagano ka agad eh. Ano ba to? Live ba ito? May nagsasabi sa Gusto ko atin. live. Matapang lang daw tayo dahil patay na raw si Lily Soriano. Oo, hindi. Ano masasabi mo dyan? Ay eto, kaya nga kami lumabas eh. Dahil alam namin buhay pa siya. Naniniwala kayong ba? Palalabasin Oh, namin. yung papanoorin nating video ay recorded 2020. Oh, 2020, 4 years ago. Pero sinabi sa balita na namatay siya a year after. 2021. Eh, patingnan niyo yung hilatsa ng pagmumukha nitong tao malakas ito. na malakas pa eh. Kung talagang kamatay-matay ito sa following year. Hindi, may balak pa magtago. Oo. Alam mo, panoorin natin to kung hindi tayo nito maliwanagan ng konti kung anong pinagagagawa nito. Ito eh. Ngayon, Oo. mga kapatid namin kayo sa iba't ibang paniniwala, alam ko nasaktan din kayo sa kanya. Oo. Pero ngayon, wala na tayong magawa, patay na daw. At kung talagang totoong patay, edi yung mga naiwan. Depensahan niyo. Depensahan nyo Dito ngayon. naman kami. Oo. Huwag niyo lang kami mumurahin. Kasi Huwag pag niyo- binuro niyo kami, ano Franz? Ay laban na. Oo. Okay. Todo Panoorin tomato. natin to, Franz, kasi masakit ito. Medyo nakakapanting sa tenga. Sobra eh. Pag napanood mo talaga, no? Hindi lang minura pa nga tayo dito. Sobra. Naku po. Sige, panoorin natin to. Matindi, hindi mo malunok eh, no? Oo, hirap. Mahirap lunukin. Kay Kristo, sa kanyang person, nakaranas siya ng pagbabago. Ang Ama, sabi sa Biblia, wala siyang pagbabago. Sa kanya'y walang pagbabago. Kahit anino ng pag-iiba't iba, siya ay mananatiling siya. He will not be less, he will not be more. Because God is in His perfect state of being. He cannot be less or more. Dito naman nanloloko itong mga Mormons, mga kababayan. Hindi ko matiis na hindi ko sabihin sa inyo, niloloko tayo ng mga Mormons. Ang Ama raw, ang Diyos daw, nag-umpisa parang bata. Tinan ninyong kagaguhan ng teachings ng Mormon Church ito. Pakinggan nyo ang sabi ng kanilang apostol, bulaang apostol na si Orson Hyde ng Mormon Church. Pakibasa, kapatid na Daniel. Remember that God, our Heavenly Father, was perhaps once a child and mortal like we ourselves, and rose step by step in the scale of progress, in the school of advancement, has moved forward and overcome until he has arrived at the point where he now is. Tignan ninyong kalokohan yan. Ang Diyos daw nag-umpisa, maaari kang parang bata, tapos nagkaroon ng progress, at nagkaroon sa School of Advancement, may eskwela na pala nun. Lalabas ang Diyos pati nag-eskwela pa. Tinan yung katarantaduhang aral yan. Napakatinding kagaguhan ng Mormons yan. At ang sabi pa nung isa nila pang puno, pakinggan nyo, ang sabi ng isa pang puno, si Brigham Young. Ito naman ang sabi. Na ito'y nasa Encyclopedia of Mormonism, chapter 4, verse 1474. Ito naman ang sabi, mga kapatid. As man is, God once was. As God is, man may become. Kung hindi isang malaking ka-stupiduhan yan. Alam ko magagalit kayo sa akin eh. Ito kasi Brad Eli, napakasama ng bunga, masama lang ang bunganga ko sa mga gago. Pero pag ang isang tao nagsusuri ng Biblia, kasama kong binabasa ang Biblia, hindi nyo sasabihin masama ang sinasabi ko. Totoo yan. Kasinungalingan ng Mormons na sabihin, as man is, God once was. Ibig mo sabihin, ang Diyos nag-umpisa bilang tao. Tarantado. Walang yung mga pastor ito. Mamaya ka sa amin. Mamaya ka. Mamaya ka sa amin. Patapusin ka lang namin. Patay ka naman eh. As God is, man may become. Sino ang pwedeng pumantay sa Diyos? Hindi totoo yan. Nobody can be equal to God. We may attain godliness, but when we can never equal God Himself.
We may attain godliness, but we can never be God Himself, like Himself. So this doctrine of the Mormon Church is outrightly deceiving all humans that were converted to their lies. Nakakaawa kayo mga Mormons. Napaniwala kayo ng isang propetang hindi nagbabasa ng Biblia. Dumadaldal lang ng dumadaldal. Walang batayan sa Biblia. Nakakaawa kayo. Kaya dito pa lang makikita nyo. So yun, Kuya Jack, sabi niya, Nakakaawa daw tayo. nakakaawa at nakakatawa. Parang namumula na mata mo. Ang tindi. Nalilisig na mata mo. Bibigil ako dito. Alam mo ito, ito lang ha, bago lang tayo mag-umpisahan. Kailan ito nangyari? August Oo. 17, 2020. 2020, during the pandemic. Kasi March nag-declare eh. Oo. Nagtatago na ito dun sa kanyang Oo, kasagsagan ng pandemic. Ito, nagka-COVID ba yan? Kaya namatay. Ano ba yan? Noong 2021, namatay siya, di ba? Baka nagka-COVID. Hindi natin alam. Baka na-COVID. Mamatay man sa hindi, masakit pa rin Oo. sa damdamin natin. Sinasabi niya, nagagalit lang daw siya sa mga taong nagsasabi ng kasinungalingan. Sinungalingan. So, ang credibility ng ating apostle and prophet, kinwestiyon na niya. Kinwestiyon niya. At yung turo daw ng mga apostles natin, ng Latter-day Prophets and Apostles, kalokohan. Hindi tayo nagmumura kasi ano yan eh. Bakit pakinggan kasi pakinggan talaga. eh. Ayoko kahit na nagagalit na tayo, ayokong Oo, hamakin. ayoko eh. Ayokong hamakin. Oo. Hindi maganda. Pero kung makausap ko to ng personal, Pisa mo marami na nagtitimpi. Marami na hindi na rin makapagpigil. Pero tingnan natin ngayon. Kinwestiyon niya ang posisyon ng ating apostoles na sinabi niya, ito si Orson Hyde, bulaang apostoles. Bulaan kagad eh. Hindi niya nakita kung ano yung kanyang credibility oo. ni Orson Hyde. Sana man lang pinag-aralan niya o sinearch niya, no? Oo. Kung ano ang background ni Apostle Orson Hyde, no? Oo. Kasi siya, titingnan natin ngayon Titingnan kung din anong natin. credibility O, niya. doon muna tayo mag-umpisa. Exactly. Alam mo, may Oo. nakita ako sa Yung kanya. background Oo, nila, ang no? background niya. Mhm. Kung ito, kinwestiyon niya ang leadership ng ating simbahan ng The Church of Jesus Christ of Yes. Latter-day Saints, meron din tayong karapatan tanungin ang credibility niya. Yes. Oo, kung saan siya nagmula, paano siya Mm. naging leader. Tama. Oo. Umpisahan muna natin kay Orson Hyde kung sino siya. Orson Hyde was baptized into the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints by Sidney Rigdon and ordained an elder by Joseph Smith and Sidney Rigdon on October 1831 at Kirtland. Ordained a high priest by Oliver Cowdery on 26 of October 1831. Mhm. Appointed to serve mission to Ohio, November 1831 in Orange, Cuyahoga County, Ohio. Baptized many during proselyting mission with Samuel H. Smith, yung kapatid ni Joseph Smith, Yes. to Eastern US 1832. He was ordained a member of the Quorum of the 12. Pag sinabi ninyong Quorum of the 12, 12 apostle yan. Yes. Katumbas yan ng 12 apostles ni Jesus Christ nung panahon niya That's right. sa New Testament. Mhm. Okay? So si Orson Hyde ay inordained bilang membro ng Quorum of the 12 by Oliver Cowdery, David Whitmer, and Martin Harris. Yes. He served a mission to Palestine to dedicate land for gathering of the Jews, 1840 to 1842. Tignan mo yan. Ito yung kanyang reputasyon, ito yung kanya, at marami pa. Oo. Hindi ko na kinuha, masyadong marami. Ayun ang credibility ng apostoles Yes. natin. At saka kuya, tama yun, ano? Biruin mo, no, nag-mission siya no, doon sa land where Jesus Christ was born. Okay. Ngayon, kaya natin ding i-trace back kung Subukan kanino natin. nang galing. Subukan natin. Oo. Okay. Okay. So, Franz, ganito nangyari ha. Kung pinanood ninyo ang aming video about the Great Apostasy, 1820, ano nangyari? 1820, si Joseph Smith, age 14 years old, at nagugulumihanan siya dahil dumating yung time na inisip niya na kailangan niya ng maghanap ng aaniban na simbahan. Hindi niya inisip na ang lahat ng simbahan ng Ay, panahon niya ay mali eh. Tama. Gusto lang niya malaman kung saan siya aanib. Yun ang nag-lead sa kanya nung mabasa niya sa James 1:5 na magtanong sa Diyos kung nagkukulang ng karunungan. Yun ang Okay. payo ni Santiago. That's right. Nagtanong siya. Nagpakita ngayon ang Heavenly Father and His Son Jesus Christ. At sinabi sa kanya mismo, face to face, huwag kang
sumapi alinman sa kanila. Sila ay lumalapit sa akin lamang sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Binalik ba kaagad ang simbahan doon? Hindi. Hindi pa. Kasi that Oo. was just 1820, 14 years old si Joseph Smith. 14 years Okay, old. 3 years after, wala nangyari. Walang nangyari. Okay. Dumating ang time na si Joseph Smith, syempre, typical na teenager. Oo. Fast track natin ha. Oo. Typical na teenager, parang ano nangyari sa 3 years ko? Karoon ako ng first vision. Sundan ninyo ang storya kasi dito natin malalaman kung saan galing ang authority ni Orson Hyde. Yes. In the spring of 1820, Oo. ngayon ang nangyari, after 3 years, iniisip niya, ano nangyari? So mag-pray ako. Nagpakita sa kanya ang isang angel, Angel Moroni. Morong. Yan. Si Angel Moroni, which delivers a message na sinasabi ni Moroni na merong nakadepositong Gold plates doon. records na nagpapatunay tungkol kay Kristo. Yes. Okay. Mhm. So yung account niya kay Moroni. Dumating ang time, nakita ni Joseph Smith at hindi pa siya pinermit, Mhm. hindi pa siya pinayagan. That was 1823. That was 1823 nung nakita niya yung vision niya kay Moroni. Ngayon, hindi pa siya pinayagan dahil kinuryente pa siya. Oo. Oo. Tayo na yun. Nung kinuryente si Joseph Smith dahil sabi niya, hindi ka kasi nagsusunod sa utos ng Diyos. Pinakita ko lang sa'yo, dinakma mo naman. So ano nangyari doon? Hindi niya nakuha. Sabi niya, you will have probation for 4 years. 4 years. So hinanda pa siya. Tinrain No. siya doon. He is subject kasi napakahirap ng buhay nila noon. Magsasaka sila eh. Oo. No? Alam ni Moroni, kaya nga 3 beses nagpakita kasi once na makita ni Joseph Smith yon, alam ni Moroni na mag-iisip si Joseph Meron Smith na siyang, yayaman pa. meron siyang tendency na matukso. Exactly. Oo. Kaya remind niya, remind kita ha, kasi yung pamilya mo mahirap. Alam ko kung ano pwedeng isipin mo. Biruin niyo yun, 3 times no nagpakita si Moroni sa kanya same day, pero same message. Tama. Bakit kaya same message? Ano ba to? Ulyanin ba si Joseph Smith? Hindi. Dahil yun doon sa dahilan na yun. Yeah. Dahil maaring matukso si Joseph Maaari Smith at ang matukso. pamilya niya at iba ang gawin nila na purpose doon sa gold plates. That's right. So, nung 1823, yun ang kanyang ginawa, Yes. yun ang kanyang nakita, yun ang kanyang instructions. Mhm. Hintay daw siya ng 4 na taon. Dumating ang 1827, ano nangyari? Doon na siya pinermit na i-obtain or kunin ang gold plates, ang mga lamin ng ginto. So, nung nakuha ni Joseph Smith yan, Doon na nag-umpisa ang translation. pero binigyan mo na siya ng instructions. Oo. Joseph, bantayan mo yan. Pag nawala yan, tatagpasing talaga. Oo. Sabi sa kanya ni Moroni, sundan ninyo ha, nakuha ni Joseph Smith ang lamin ng ginto 1827. 1827. Nakuha niya yun. Mhm. Nag-translate sila. Dumating yung kay Martin Harris. Nawala Nawala. Nag-comment sila ng translation. Oliver Cowdery. with Oliver Cowdery. That's right. Oliver Cowdery. Nag-start sila ngayon ng translation from 1827 to 1829. Doon nila ngayon tinranslate yung buong Mormon Yes. in that duration. Nawala yung records. Oo. March 16. Nung nag-resume sila, Nag-resume sila, may kumatok sa pintuan niya. si Oliver Cowdery. Oliver Cowdery. Ah. Ngayon, nung comment sila ngayon ng translation, si Oliver Cowdery, si Joseph Smith, nagawi dun sa translation ng baptism. They came across about baptism. So ngayon, napaisip sila ngayon. Paano tayo magbibinyag? Paano ginagawa ang pagbibinyag? Ewan ko, di pa ako nabinyagan. Sabi ko, Oo. malay ko dyan. Never nabinyagan si Joseph Smith. So, alam mo naman si Joseph Smith, ang ugali niya, nagtatanong sa Diyos. Magtatanong. Tulad ng James 1:5, sabi dyan, kung nagkukulang man ng karunungan, itanong mo sa Diyos. Itanong sa Diyos. Yun ang ginawa ni Joseph. Oliver Cowdery and Joseph Smith went into the banks, Susquehanna River. Susquehanna River. And then they inquired of the Lord. That was on May 15, Mhm. 1829. That's right. Ano nangyari? Bilang kasagutan sa kanilang pagtatanong tungkol sa baptism o That's pagbibinyag, bumaba si John the Baptist, pinsan ni Jesus Christ. Dahil si John the Baptist, kilala natin siya. Nabuo ulo. Nabuo ang ulo ng time na yan, ha? Kilala natin siya nagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan na siya rin mismong nagbinyag kay Jesus Christ. Mm. Bakit? Sa kanyang susi Oo. ng Aaronic priesthood. Oo. Sabi niya kay Joseph Smith, inutusan ako ni Peter, James, and John. Ipagkaloob sa iyo Pagkalob sa'yo. ang Aaronic priesthood para sa ministering of angels. That's right. Kabilang doon ang baptism o pagbibinyag. Kaya ngayon, ang pagbibinyag ni Joseph Smith at ni Oliver Cowdery ay totoo. Totoo At yan. may otoridad May na. otoridad. Dahil galing ito kay John the Baptist, na may hawak ng susi na Aaronic priesthood. priesthood. Oo. Ngayon sinasabi natin sa John 3:5 na maliban ang tao ay mabinyagan sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Nasaan ngayon ang pagbibinyag ng espiritu? Later on, same month, no? Mm. Pero wala tayong exact
petsa dyan. Sabihin natin 2 weeks after, doon dumating yung nag-utos kay Kay John the Baptist, Sino yun? na sina Peter, James, and John, na ipinagkaloob nila kay Joseph Smith ang higher priesthood, Which is, mas mataas na pagkasaserdote, which is the Melchizedek priesthood. So, ito na yung namamahala sa mga mas matataas na ordinansa, katulad ng pagkakaloob ng Espiritu Santo. Meron na silang karapatan para mabuo natin yung dalawa. Pagbibinyag ng tubig at espiritu, yun yung ating kailangan makuha at yun ang ibinigay kay Joseph Smith galing kay John the Baptist at saka kay Peter, James, and John. That's right. Ang tanong ko ngayon, bakit si Peter, James, and John ang nagbigay kay Joseph Smith? At hindi si Jesus Christ. Ano ang nangyari sa Matthew 16:19? And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So ano yung binigay sa kanya? His susi. Meron siyang karapatan dahil meron siyang susi na gawin ang lahat ng trabaho na para sa Diyos. Tama. May authority wala? Oo. Meron. O yun. Meron si Peter na ibinigay ni Jesucristo mismo. And I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. Yes. Makinig kayo na maigi ha. Sundan nyo ng gusto. Si Peter ang may hawak niyan. Binigay ni Jesus Christ kung ano yung iyong kakalagan dito sa lupa, kakalagan mo sa langit. Kung ano itali mo rito sa lupa, itatali mo sa langit. Kung anong gagawin mo dito na pertaining sa anything about heaven, ay maitatali mo sa langit. May epekto. Magkakaroon ng visa o validity. That's right. Yung binyag pa lang, may epekto yan sa kabilang buhay. Oo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na nabinyagan naman ako eh. Ang tanong ba, yung simbahan na nagbinyag sa'yo ay may kapangyarihan? That's na right. sinasabi natin. Ayun. Nakuha po ba natin yon? Ngayon, so after ni John the Baptist magpakita sa kanya at ibinigay yung priesthood, within that same month, sino nagpakita sa kanya? Peter, James, and John. At si Peter ang mayroong hawak ng susi na ibinigay niya ngayon kay Joseph Smith. May authority ba si Joseph Smith? Wala. Meron. Nasa kanya eh. Malinaw na malinaw, nagpakita lahat sa kanya eh. Ngayon, balik tayo kay Orson Hyde. Bininyagan si Orson Hyde sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints by Sidney Rigdon and ordained an elder. Melchizedek priesthood yan ha. Yes. Office ng Melchizedek priesthood yan. He was ordained an elder by Joseph Smith and Sidney Rigdon. And he was also ordained a high priest. High priest is also an office sa Melchizedek Yes. by Oliver Cowdery. Oh. Yung tao na sinasabi ni Eli Soriano na bulaan, Nagulaan at kalokohan na si Orson Hyde, ano meron siya? kapangyarihan ng priesthood Exactly. na nanggaling kay Joseph Smith na nag-ordain sa kanya, na nakuha naman ni Joseph Smith sa original apostles ni Jesus Christ. Original yun Tapos ha. sasabihin mo kalokohan? Ikaw, anong kwento meron ka? Ay, kwento natin kung ano meron siya. Tingnan natin. O ito sabihin natin, Eli Soriano from mcgi.org. Galing na sa website nila yan ha. Galing sa kanila yan, mcgi.org. Dating daan. Oo. Ano nangyari dyan? Ang dating daan, ewan ko, binago eh. Sinabi dito sa story ni Eli Soriano, on April 7, 1964, Brother Eli was baptized in the Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Kahaba ng pangalan. Well, sa atin mahaba din, pero ito parang... The Church of God in Christ Jesus, pillar and support of the truth. So yan ang pinaka-relihiyon pala niya, which at that time was headed by Brother Nicolas Perez. He was barely 17 years old then. Parang anak ko lang ah. Oo. Oo. So nabinyagan siya doon, dyan sa Church of God in Christ Jesus, no? Take note ah, eventually he became a regular worker in the church because of the zealousness and passion that he displayed in learning more about the Word of God, in addition to his dedication in performing his duties as a worker. He became Brother Perez's protege. Tinitrain siya. He had been tasked to conduct Bible studies and to represent the church in debates against other religious denominations. Years after from being an ordinary worker, Brother Eli had been appointed as a church minister. Tanong ko rito, si Brother Nicolas Perez, saan galing authority niya? Oo, para magbinyag. Kasi napakahalaga niyan, brothers and sisters, mga kaibigan, ano, yun nga, yung kapangyarihan ng pagbibinyag. Pansinin nyo ha, sa mga gawa 19 na pag-usapan natin yan noon, na inulit nila Pablo yung pagbibinyag dun sa 12,
Dahil bakit? Mali kasi yung unauthorized, yung pagbibinyag na ginawa nung 12 nakasalubong nila. Sabi niya Oo. sa mga kasalubong niya, kayo ba'y nabinyagan na? Oo, sa binyag Ni Juan. Ni Juan. Narinig niyo na ba ang pagbibinyag ng Espiritu? Oo, sabi niya. Hindi alam namin yan. narinig eh. Hindi namin alam yan. Wala namang ganyan-ganyan. Oh. Anong ginawa ni Pablo? Bininyagan sila ulit, tapos binigyan ng Holy Ghost, pinatong ang mga kamay, Tatanong natin ngayon, si Nicolas Perez na nag-train kay Eli Soriano, na nagbinyag din kay Eli Soriano, saan galing ang kapangyarihan niya? Kung sasabihin niyang, oo, merong kapangyarihan, pinatungan din ba siya ng mga kamay, at sino nagpatong sa kanya? Anong istorya meron siya? Yun ang tanong. Kasi kung babasahin mo Oo. yung storya ni Eli Soriano, tingnan mo, when Brother Nicolas Mm. Perez died in 1975, there developed a schism in the church that resulted to 3 factions. The 3 groups, only Brother Eli's group flourished and grew in number tremendously. Ayun. So, sa 3 faction na yon, Namayagpag si mas sumikat si Brother Eli. that's right. 1977, Brother Eli registered with the Securities and Exchange Commission. The mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa Liga ng Katotohanan sa Pilipinas, Members Church of God in Christ Jesus, pillar and ground of the truth in the Philippines. Yun yung pangalan ng simbahan na tinatag niya noon. Tingnan mo, sabi dito. However, Originally, ha? however, due to its growing membership and chapters, not only in the Philippines but in other countries as well. Okay. The church had been renamed and registered as Members Church of God International. So nagbabago pala? Members Church of God. Sabihin, nagbabago yung pangalan ng simbahan. Kung naniniwala tayo na si Jesus Christ, nagtayo ng simbahan, dapat yun ang hanapin natin, di ba? At mayroong pangalan yon. The Church of Jesus Christ, di ba? Pero yung sa kanya, ang tanong ko, sino ang nag-utos sa kanya para magbigay ng pangalan sa simbahan? At sino nagbigay ng utos sa kanya para baguhin ang pangalan ng simbahan? Dahil lamang ba na ay, parang umaabot na tayo sa ibang bansa, lumalaki na tayo baguhin natin, gawin natin international. Yan, no? Registered. Ganun lang kadali yun. Yun nga, ayun. Eli registered with the Securities Exchange Commission. Para to nagre-register ng negosyo eh. Parang ganun, kailangan yan eh. Tingnan mo, yun lang ang kanilang history. Until finally in 2004, ang Dating Daan and other programs of Brother Eli like Truth in Focus and itanong mo kay Soriano. Ito sumikat ito noon eh. Tanong mo kay Soriano, alam mo, popular yan noon eh. Found a new and permanent home, UNTV 37. Sikat na sikat yan. Kasi may cable na noon eh. Oo. Pag magpindot-pindot ka na, makita mo, meron siya madaling araw na. Nanood kami ng cable. 37 pa. Ito kung away ni Eli Soriano sa kayong ibang denominasyon eh. Oo. Talagang binabakbakan niya eh. Talagang debate, bakbakan talaga. Ang tanong, makakasagot ba yung mga nanonood na sa TV? Hindi Wala pang YouTube, wala pang social media noon. Sabi dito, sundan ninyo galing na to sa website nila mismo, mcgi.org. Due to religious persecution, Brother Eli was forced to leave the Philippines in 2005. Bakit kaya? Napilitan siyang umalis. Bakit? Ngayon, kung sinasabi ng mga tao na si Eli Soriano daw ay hindi natalo, bakit siya umalis? Dahil sa persecution. Yun ang tanong. At saka kung talagang sugo at propeta siya, dapat matapang siya at handa siyang mamatay. So, palagay ko bro, hindi siya ang pinersecute. Siya ang nagpersecute, kaya siya pinersecute. Siya kasi ang nang-usig. Siya kasi galit na galit siya palagi. Oo, lagi siyang naninira eh. Nakikita ninyo mga kapatid, hindi ako magkamali, ang daming kaaway nito. Marami. Kaaway ang nilikha niya, hindi kaibigan. Exactly. Kawawa naman siya. Oy. Pinersecute siya. Bakit? Dahil nagde-declare siya ng Word of God? Hindi siya ang pinersecute. Siya ang nagpersecute. Ang dami niyang minura eh. Minura nga tayo eh. Mga kaanuhan raw natin. Masahangaan ko si Joseph Smith bilang totoong propeta ng Diyos. Bakit? Namatay talaga siya dahil sa persecution. No? Si Joseph Smith ba nanira ng simbahan? Hindi Hindi. Hindi, hanggang sa ngayon, maghanap kayo dyan, hindi yan nanira. Siyang pinursigi. Hinayag niya kung anong nakita niya, kung ano ang dapat mangyari. No? Tama. Na mensahe na galing mismo sa Diyos. At doon siya pinersecute. Pero yung dahil sa paninira at magulo siyang tao, hindi Alam mo itong problema ni Eli, hindi pa nga ito nagbabasa ng gusto sa tungkol sa mga paniniwala natin. Sasabihin tayo ng mga kakalukuhan ng mga leaders Kaya natin. nga, sana man lang nabasa ko isang comment no sa YouTube sa video ni Eli Soriano, no. Sana man lang daw, sabi nung isang nag-comment doon, sana mag-research ka muna.
yung kumpleto, yung buo. Yung Very buong strong word. picture. Oo. Tapos mumurahin mo. Oo. Wala kang alam. Alam mo ito, basahin natin ha. Oo. He left the country with a very heavy heart. Ikaw pang may heavy heart. He didn't want to leave his loved ones, especially his brethren in the church. Wow. But eventually, he realized that what happened to him was a God-given opportunity for him to be able to fulfill his admonition to make disciples in all nations. Tingnan nga natin kung ano sinabi niya sa video niya. Meron tayong video rito na nakita natin. Dahil siyempre, maliit pa tayo, hindi tayo pinapayagan ng mga magulang natin manood ng TV na ganyan ang mga programa. Oo. Ngayon, meron tayong YouTube, makikita ko na kung ano yung mga ipinapalabas noon na hindi bawal sa amin. Pagdating sa doktrina, sino pakikinggan nyo? Si Manalo? Palpak yun. Ha? Si Kibuloy? Lalong palpak yun. Si Si Bilarde? Kapal-palpak-palpakan yun. Si Periol? Matakaw ng pera yun. Lahat ng pera sa daan, pinapakolekta nun sa mga alagad niya. Sino ang pakikinggan natin? Si Soriano? Palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya. Have you noticed that? That is a singular pronoun. Siya ang inyong pakinggan. Sino papakinggan natin? Siya. Si Kristo. Meron pa tayong ibang pakikinggan. Ang pakikinig mo sa iba, pagpapahamak mo sa iyong sariling kaluluwa. Si Kristo ang nararapat natin pakinggan. Siya ang guro na magtuturo sa atin ng tunay na pagkakilala sa Diyos sa panahong Kristiyano. Meron ba tayong katunayan ng bagay na ito? Pakinggan nyo sa isang talata ng Mateo 23, versikulo 8. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Yung rabi po, mga kapatid, plural yon. Ang kahulugan nun sa bikang Ebreo, Rabboni, ang kahulugan nun mga guro, yung rabi. Plural yun ng salitang Rabboni na ang kahulugan ay guro. Huwag kayo ang wikang papatawag ng mga rabi o mga guro. Basama yun, ayaw ni Jesus noon. Sabi niya sa mga apostol, isa lang ang inyong guro. Kayong lahat ang tawag magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan magkakapatid Hindi father. Diyan palang palpak na ang Katoliko Ang tawag father, bawal yan Pakinggan nyo 23:8-9 ulitin natin. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kaya sa Kristyanismo, ang tawagan kapatid Kapatid. Hindi sir. Hindi boss. Hindi among. Nung panahong Kastila rito sa atin. Ayun, Kuya Jack. Siya mismo nagsasabi, Palpak din daw siya. palpak din siya. So, kanina tayo makikinig ngayon. Di ba kayo kinakabahan? Mismo na yung leader ninyo nagsabing palpak din pala siya Ang sinasabi niya, huwag daw makinig kahit kanino kasi palpak No, katulad ng mga nabanggit daw niya. At kabilang siya. Pero paano tayo makikinig kay Jesus Christ when Jesus Christ Himself is not here on earth with us? Tama. Kanino? Di sa prophet. Sikreto niya yan Saan makahanap sa Biblia yan? Biblia nang sasagot. Saan makahanap yan? Sikreto na yan? Sa Amos 3:7. Tunay na walang gagawin ang Diyos. Kundi ihahayag niya ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So, ibig sabihin, ang mga propeta lang ang may karapatang magsalita no, para sa Diyos. Si Yeshua yan, ba propeta? Yan ang tanong. Kaya siguro sinabi niya na maging siya ay Palpak palpak. din. Kasi wala siyang otoridad Wala siyang otoridad para sabihin na itong discussion natin tungkol dun na si Orson Hyde, hindi niya alam si Orson Hyde ay totoong apostol at si Brigham Young ay totoong propeta ng Diyos. Palpak pala yan. Huwag niyo pakinggan kasi. Diba? Ba't kayo nakikinig dyan? Mismo siya umaamin, ipalpak siya. Sinabi pa nga niya sa isang programa niya na ang simbahan daw niya hindi totoo Sinabi niya yon na
We are not the true church. Panoorin natin. Ulit pa yun. Panoorin natin, tingnan natin na. Just a quick question, yes or no. I was just wondering whether if you claim or just say if you are a true church, just yes or no. No, we do not claim such. We believe in the true church in the scriptures, and the true church is the church of God. Let us read that. In the book of 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2 says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ, through the will of God, and Sosthenes our brother, unto the church of God, which is at Corinth. you see, there are verses in the Holy Scriptures which says that the name of the church is the church of God. It is written in so many books in the Scriptures, especially the New Testament, and it is the church of God. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. And who are we? We have associated ourselves to the true church. We have accepted the doctrine of the true church, the belief of the true church, and everything that they believe we had adopted. So we are imitators of the true church. O, anong sabi niya dyan? We are not the true church. Ang totoo daw simbahan ay naandun sa Biblia. O makakapagsimba ka sa Biblia? Paano mo bibinyagan sarili mo doon? Pasok mo yung ulo mo doon sa Matthew? Sabi niya, yan daw ay kapapahamak mo. Ngayon, namatay na. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kaya magsasabi sa amin dito, matapang na naman kayo dahil wala na siya eh. O di kayo bumalik. Dito naman kami. Kasi ito pa kuya ha, sinabi niya dun sa video niya na sino daw yung isa dun sa mga ngaral na pinangalanan niya na mukhang pera daw, Period daw. Oo, na nangangalakal, pera. Puro pera daw eh. Inuutusan yung mga... Magnanakaw daw yun eh. Oo, inuutusan daw yung mga miyembro niya na mga lakal ng pera. Mga lakal ng pera. Oo. Pero sa mismo, ito, panoorin natin. Panoorin natin yan ha. O, yan. Ito. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon eh. Sana katukin ng Diyos ang kalooban ninyo mga kapatid. Please, nakikiusap ako sa inyo. Ease me with my burden. Ano ang kay Kristo? Sa abuloy man ang kay Kristo, sukli eh. Sukli. Sukli. Bumili ng Pepsi, ng Coke, ng lumpia. Lahat ng benta riyan nabibili. O, pag mag-aabuloy na, ang apuloy, 5, 10, 20. Yung mga sukli, yun ang abuloy. Meron pa nga ako nakita nung araw, ano? Kung kwento ko lang sa inyo, wala naman siya rito na ngayon eh. Putas ko sa langat. May dala-dala 1 lechon. Sarap niya, kako. Bili ko yan sa deli doon eh. Sabi niya. Bili niya raw doon sa Maynila, sa La Loma. Magkano yan ha? Sabi ko. 2,005. Sarap. Talaga na ang buong lechon. Binigay pa sa akin yung ulo eh. Tapos, may sumpo. Madaing baon. Siguro ang baon niya 5,000. 5,000. Baon niya sa pasalamat. Nakakotsis siya. Nung mabuksan-buksan ko yung abuloy, 100. Ba? 5,000 yung lalamunin niya. Para sa gawain ng Diyos, 100. Meron na nagpapasalamat eh. Nakabenta ng lupa, kulang na 1 milyon eh. Nagpasalamat, 10,000 lang iniabot eh. O, pag-isipan niyo mga kapatid, baka gusto niyo ako tulungan. 20 milyon. Gusto niyo, magtututuro ako ng tigi-tigi 1 milyon, 20 tao. Meron eh. 1 milyon kay kapatid na Sally. Oh. Amen. 1 milyon kay kapatid na Vic. Oh, 2 na yun. Oh, di. Oh. 1 milyon kay kapatid na Celso. Ilan na? Oh. 5 milyon kay kapatid na Alfred. Ilan na yun? Wala na. Tamo kalahati na. 1 milyon kay kapatid na Lawrence. Oh. Ilan na? 9 na. 1 milyon kay kapatid na Gloria. Ilan na? 10 lang. Tamon. Para patunayan ko sa inyo ang mabuting layunin ng aming kalooban. Ako hindi ako nagtuturong magbenta kayo. Nakikiusap ako, magsanla tayo, babayaran pa namin.
Aanin mo yan, madadala mo ba yan sa langit? So ngayon, ano mga sinasabi niya? Desperate siya, di ba? Bakit? Kailangan niya ng 20 million pesos. Malaki yun, ha? Kailangan niya ng 20 million pesos. Ang problema pa dyan, itinuro na niya kung sino pwede magbigay ng malaking donasyon. Oo. O, si kapatid na ganito, may 1 million na. O, ikaw naman, si kapatid na ganito, may 5 million na. Konti na lang, mabubuo na natin. Oo. Sinabi niyang gano'n, di ba? Sino ba namang pastor na kayo? Wala pa akong nakita. Kinukonsensya niya ang kanyang mga miyembro, kuya, tinatakot din niya. Na mapupunta ka ng impyerno pag hindi ka nagbigay? Oo. Di ba Grabe na, naman napanood yan. niyo? Oo. Naniwala kayo dyan? Kaya pala nahihirapan siyang magpatupad ng law of tithing, no? No. Ng ikapo. Kasi dun pa lang sa donasyon, nahihirapan na siya. Nahihirapan na siya. Kasi magkano lang ang binibigay? Biruin mo, nagbigay pa siya ng example na kinukonsensya niya yung bumili ng lechon. Ako nahihiya sa kanya, ginawa niyang ganun. Sabi niya na, ito si kapatid na ganito, nakakabili ng lechon, pero pagdating doon sa abuloy, 100 pesos 100 lang. pesos pagbukas daw niya ng sobre. Eh, galing sa puso ng membro mo yun eh. Ikaw di ba nagtuturo kung ano yun, maluwag sa iyong puso, yun ang ibigay mo, di ba? Ikaw nagtuturo Bakit mo? hindi mo na-appreciate yung binigay ng ng membro mo? Oo. Galing sa puso niya yun, tapos sasabihin mo na, ay, nakakabili ng lechon, pero 100 lang ang binigay. Magpasalamat ka ah. Tapos kukonsensya yung iba pa na sukli lang daw ang binibigay na abuloy o donasyon. Yan ang problema natin nung panahon ni Eli Soriano. Nung siya ay nagre-record ng kanyang videos, hindi mo ma-playback yan. Oo, hindi. Ngayon may YouTube ka, tingnan natin. Ikakalat yan at ilalabas ng mga tao yung mga kalokohan ninyo dyan. Kami kalokohan? Mas nahihiya ako sa ginagawa mo. Ay, naku po. Tapos mumurahin nyo kami na ganito ang paniniwala namin. Balikan natin ngayon yung ating pinaniniwalaan. Di ba? Grabe yung Matindi. ano niya sa atin. Yung document na nakuha ni Eli Soriano tungkol kay Orson Hyde, ang title noon is The Man to Lead God's People, Overcoming a Pillar in the Temple of God, Angels Visit the Earth. Yun yun. Ito yung declaration niya na sinasabi dito. Ang kwento na ito, si Orson Hyde, nasa conference sila, dinideclare niya at ipinapaliwanag niya yung leadership. Kasi si Joseph Smith during that time, syempre bago lang ang church. Oo. Sinasabi ng mga members ng church, bakit hindi si Joseph Smith mismo ang pumunta sa amin para siyang magturo sa amin? Tama. So sinasabi ni Orson Hyde na yung testimony na marireceive nyo from an angel sa servant ng Lord, magkaiba ba? Isa lang yun. Isa lang yun. Oo. So yun ang pina-explain ni Orson Hindi Hyde. pwede si Joseph Smith ay nasa maraming lugar na pwede siyang pumunta para siya mismo mag-declare. Kaya meron siyang leaders. Kaya meron siyang tinatawag na apostles. Orson Hyde was an apostle during that time. Para ma-delegate niya, no? Ma-maximize niya yung That's time, right. yung effort. Yes. Oo. So yun ang ipinapaliwanag. Katulad din ni Jesus Christ, di ba? Hindi naman si Jesus Christ, he couldn't be at all places eh. At the same time eh. Tama. Oh. So utusan yung mga apostles niya. Yung binigay ni Soriano na lang tawag. Ang hirap tawagin brother, sa ginawa sa atin. Mumura eh. Ito, binasa niya from Orson Hyde. Remember that God, our Heavenly Father, was perhaps once a child, mortal like we ourselves, and rose step by step in the scale of progress. Tama yung sinabi niya, in the school of advancement, has moved forward and overcome until he has arrived at the point where he now is. Diyan na siya nag-stop eh. Yung quotation nila from Orson Hyde eh. Ito hindi niya nabasa. Hindi niya tinuloy eh. Ito yung tuloy niya. Oo. Basahin. Sa pagpapatuloy, is this really possible? Why, my dear friends? How would you like to be governed by a ruler who had not been through all the vicissitudes of life that are common to mortals? If he had not suffered, how could he sympathize with the distress of others? If he himself had not endured the same, how could he sympathize and be touched with the feelings of our infirmities? He could not unless he himself had passed through the same ordeal and overcome step by step. If this is the case, it accounts for the reason why we do not see him. He is too pure a being to show himself to the eyes of mortals. He has overcome and goes no more out, but he is the temple of my God and is a pillar there. He has overcome. Napagwagian na ng ating Heavenly Father yan, kaya hindi na siya pwedeng lumabas pa at magpakita. Yes. Sobrang pure niya.
Pero si Heavenly Father, hindi yan pwedeng tumulong sa atin as Father kung hindi niya alam kung ano yung pwedeng pagdaanan natin. That's right. Siya nagpapatupad, hindi niya dinanas. Pero notice the word na nabanggit ni Orson Hyde, ano? Sa unang line. Remember that God, our Heavenly Father, was perhaps, marahil, ano? Kasi hindi naman nagpakita talaga ang Diyos sa kanya, or si Jesus Christ, para sabihin na, Tama. tao ako dati, ha? Pag sinabi mong perhaps, marahil. Oo. So, pinagana dito ni Orson Hyde yung analytical thinking, no? Yung kanyang reasoning. Parang ganun. Na napakatalinong reasoning, kuya. Oo, ano? Diba? Perhaps, marahil na ang Diyos Ama ay naging katulad din natin. Kasi marunong siyang tumulong sa mga pangangailangan natin. Dati ako mahirap, kaya iboto ninyo ako kasi mahirap din kayo. Kaya ramdam ko kayo. Boto nyo ako. Hindi nyo nakukuha yung konsepto na yon. Tayo nga nagpauso niyan. Tapos hindi nyo mag-gets yan na ang Diyos Ama ay kaya niya tayo gusto maging katulad niya kasi alam niya, alam natin, at perhaps sabi ni Orson Hyde, Apostle of the Lord said, marahil nanggaling ang Diyos kung saan tayo nanggaling. Kasi alam niya. That is how God governs people. Yan ang dinanas ni Jesus Christ. Bakit niya dinanas yan? Sinabi niya sa Book of Mormon, di ba, sa Alma? Ito, tingnan ninyo from the Book of Mormon, sinasabi ninyo na walang kwenta. Mismo sa Book of Mormon, pinaliwanag kung anong pinagdaanan ni Jesus Christ at bakit niya kailangan pagdaanan yun. Hindi nga nabanggit sa Bible eh. Wala yan sa Bible. Kung bakit nagdusa si Jesus Christ eh. Sinasabi pa ni Eli Soriano, di rin tayo nagbabasa ng Bible. Yung mga paratang yan. Grabe. Kami nga ang gumagamit ng King James Version lang. Wala kaming ibang ginagamit kung hindi yun simulat sa Paul. Pero ikaw, dami mong ginagamit na versions. Para lang sumakto dun sa gusto nyo. Oo. Tsaka para lang din may iba to siya dun sa mga kalaban niya. O ilan, sabihin nyo nga kung sino nga naka-encounter kay Eli Soriano. Kung gaano karaming Biblia ang ginamit niyan para lang sumakto dun sa gusto niya mangyari. Oo. Kami King James Version lang. Ito, Book of Mormon, nakalagay, Alma 7, verse 12. Yes. And he will take upon him death, that he may loose the bands of death which bind his people. And he will take upon him their infirmities, and his bowels may be filled with mercy, according to the flesh, that he may know, according to the flesh, how to succor his people, according to their infirmities. So napagdaanan yan, kuya, ni Jesus Christ, para malaman niya lahat ng pagdurusa, sakit, lahat ng klaseng mga pighati or sakit na pwedeng maranasan ng tao. Ito pa yun. Jesus Christ, sinabi niya na wala siyang ibang ginawa na hindi niya nakita sa Ama. O, diba? Napaka-bigat niyan. Nadanasin mo ang hirap ng mga tao mo para malaman mo kung paano mo sila tutulungan sa kanilang infirmities, para malalaman niya kung paano siya isosoccer ang kanyang mga tao. Damayan. Oo. Damayan ang kanyang mga tao. Walang ginawa si Jesucristo na hindi niya nakita sa Ama. So, ibig sabihin, tatay niya yun, alam niya na nangyari rin sa tatay niya na dumaan sa ganitong klaseng buhay. Yes. At sinabi ni Orson Hyde, perhaps, marahil, maaari, possible, na maaaring dumaan ang Diyos na siya ay ganito din. Tingnan natin, gusto niyo magsagot ang Biblia eh. Puntahan niyo sa Luke chapter 2 verse 52. Okay. Basahin natin. Sabi niya, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Jesus Christ nung ipinanganak siya, hindi naman siya kagad matalino. Jesus Christ ay, tingnan ninyo ha, naniniwala tayo na si Jesucristo ay Diyos. That's right. Pinanganak siya at lumaki. Oo. Siya ay nag-unti-unti increase eh. Nanggaling sa baba, nag-increase in wisdom and stature. Sabihin, tinuturuan din siya ng wisdom or binibigyan din siya ng instructions ni Heavenly Father. Yung glory ni Jesus Christ at glory ng Father, the same. Kasi ang Father, ang binigyan niya ng glory ni Jesus Christ. That's right. So, ibig kong sabihin, si Jesus Christ ay nag-grow, increased, hindi dumando ng Father. Common sense, guys, no? Hindi nabanggit sa Biblia titigil na rin yung isip natin sa pag-iisip. Alam mo, Franz, ito pa yun ha. Akala nyo wala kami otoridad para magturo?
Meron ah. Sundan ninyo yung authority Oo. namin. Yung kanina ikinawento namin, sino nagbinyag sa amin, masasabi namin kung sino. Saan galing ang autoridad niya, matitrace namin hanggang kay Peter, James, and John at kay John the Baptist. At sino, kanino nila nakuha ang kanilang autoridad na magbinyag din? Kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ. Oo, dun sa Matthew, di ba? So sino may autoridad sa amin? Ikaw at saka ako, may autoridad tayo. Meron, masasabi natin yan, Kuya Jack. Kung kaya natin i-trace yan. Dinaig pa ka ng anak kong 12 years old si Soriano. Dahil yung anak kong 12 years old, mayroong Aaronic priesthood. Oo, Pwede siya mag-pass ng sacrament. May autoridad ng anak ko, si Soriano wala. wala. Kaya kasi sinabi niya palpak ako. Hindi ako? Hindi, palpak ako, sabi ni Soriano. Oo, di ba? Guys, pag-aralan natin, buhay ni Soriano, ang haba nung kwento niya, oh. Wala siyang nabanggit doon kahit isang history na kahit nakasalubong lang isang angel. Huwag mo na ikwento yung kaso niya, baka malumo pa tayo rito, Oo. baka mahilo pa tayo. Pag Alam naman pinag-usapan pa natin ang kaso niyan. Alam naman natin na ang dahilan ng pag-alis niya sa Pilipinas ay dahil nanganganib ang buhay niya. Oo. Di ba? Dahil sino-sino pa kasi ang pinagtitira niya rito. Ang daming naghahabol sa kanya ng mga nagsampa ng kaso. Oo. Kaya siya nangailangan din ng 20 million na ipinamilimos niya dun sa simbahan niya, na sabi niya, tulungan niyo ako mga kapatid. Matanggal tong isipin ko. Matanggal lamang ang isipin ko. Ano kaya isipin na yun? Akala ko nga ispilin eh. Akala ko spleen eh. Akala ko sa Hindi ko bato or maintindihan. sa lapay o ano eh. Akala ko meron siyang health problem. Yung pala isipin. Oo. Para matanggalan ako ng isipin. Oo. Meron siyang pinagdadaanan. May problema. Na-resolve ba kaya niya? Maaari kasi umabot siya ng 2020 eh. Kawawa naman yung nagbigay ng Oo. 5 million. Grabe. Ano pakiramdam mo ngayon? Nasasayangan ka ba o bukal sa kalooban mo yan? Akala ko yung 20 million yung gagastusin niya para sa simbahan o kaya tumulong sa mga tao at sa lahat ng bansa. May nabasa ako isang reliyon. Kinasuhan siya ng 1 billion. Si El Soriano? Oo. Tago itong kalaban niya na to na reliyon na to. Hindi ito magandang kalabanin. Diba? Kasi ang batas nito, batas ni Moises, talagang ipin sa ipin. Mata sa mata yan. So, hinabol siya. Kaya siguro kailangan niya ng 20 million. Kawawa naman yung kanyang mga members. Hindi nga alam kung nakita ko yung video. Hindi ko alam kung anong iniisip nila eh. Ikaw, magbigay ka, meron na tayo. May 5 million na tayo. Magsulisit ka ng gano'n. Kakaya naman. Na-depress siya noon, time na yon, kaya minadali niya. Minadali niya na eh. Oo. Nagalit pa siya na pupunta rin kayo sa impyerno. Mas maganda na mag-donate na kayo. Ganun lang Grabe. sinasabi niya eh. Totoong propeta yan, kahit apostol o kahit pastor na lang. Wala akong nakitang apostolis na nangingikil Ah, at saka nangihingi ng donasyon. Oo. at saka sa partida ha, inaamin na niya na kapalpak siya, tapos hindi sila totoong simbahan. Hindi ko magets, ang dami pa rin Ito yun naniniwala. Ang MCGI ngayon, maganda yung programa nila ngayon. Meron silang MCGI Cares. Oo. Mas magandang programa ngayon kaysa sa dati. Oo, nakita natin yan dun sa ano, no? Oo. Nag-drive tayo. Lagi sila ngayon na nagbibigay ng pagkain. Ay, saludo ko dyan kay Well, kino-compliment natin yan kay Brother Daniel Rason. Ano? Oo, very good. Ipagpatuloy po ninyo yung ganyang Oo. magandang adikain at ginagawa. No? Kasi tamo kapag ang pinuno ninyo, may pagmamahal talaga sa tao, ganyan ang resulta. Ganda rin ng programa. Oo. Pero kung nanghahamak ka ng tao, takbo ka talaga kung saan. Tago ka sa butas. Ayan ang problema. Yan ang nangyari sa kanya. Tago siya sa butas, di ko alam. Kaya kasi sinasabi nila sa atin. Lakas naman loob din nyo dahil patay na yan. Hindi, lumabas ka. Lumabas ka. Hindi kami naniniwala patay ka. naniniwalang patay yan. Oo, kasi minsan mo na kaming hinamak. May pagkakataon na kami ngayon na maglabas ng saloobin namin. Matindi. 2020 lang to eh. 4 years ago. 4 years ago. Oo. Hindi pa, buhay ka pa. Wala pang bulaklak na nakita namin eh. Kahit man lang isang cactus eh, no? Wala eh. Kahit man lang cactus may magbigay eh. Portinik yun ah. So, dun sa mga miyembro ng MCGI, no, wala po kaming problema sa inyo. Dun sa mga miyembro ng mga mababait talaga, no? Oo. Pero yung mga nagmumura din at nakikipag grabe din manlait at Babalik mangutya namin sa inyo. babalik namin sa inyo. Huwag nyo kami muray, babalik namin sa inyo. Pero, Brother Daniel Rason, saludo po kami sa inyo at mga miyembro niya na mababait din. Sir Daniel, pakisabihan nyo nga yung ibang MCGI na nanghahamak ng tao. Huwag nilang gagayahin yung Estilo ni Eli Soriano. Eli Soriano, hindi maganda talaga. Napakalayo. Actually, napakalayo nyo kay Eli Soriano. Napakabait ninyo. Sa Oo. totoo lang.
Yung mahinahon o malubay na sagot, nakakapawi ng puot. Pero yung mabigat na salita, humihila ng galit. Yun yung maganda. Hindi natin hinahamak. Kailangan natin mahalin yung mga kapwa natin. Hindi mo naman makukuha ang tao sa panghahamak mo. Kung alam mong totoo yung mensahe mo, ituro mo ito ng ibahagi mo ito ng maayos, ng may pagmamahal at respeto. Kung ayaw tanggapin, edi respeto mo pa rin. May otoridad ka, wala, respetuhin kita. Hindi yung below the belt ka na, talagang kukutsain mo eh. Ngayon, lumabas, wala kayong otoridad. Sa totoo lang. Ngayon, nalaman natin ngayon, wala kayong otoridad mula sa Diyos. Kung sino may otoridad sa atin. Pero dahil mabait kayo, yung mga ibang leaders ng MCGI ngayon, di marespetuhin namin. Respetuhin namin kayo. Pero bubumirang namin sa inyo pag binuran nyo pa kami. Oo. Papaano natin mapapaglingkuran ng Diyos? Hindi rin naman pwedeng pumatay ka para sa Kanya. O kaya, magsinungaling ka para sa Diyos. Meron ganun kasi. Nagsisinungaling para sa Diyos. Akala nila naglilingkod sila sa Diyos pag nagsasalita sila ng kasinungalingan. Basahin natin ang aklat ni Job. Pakinggan nyo ang nakasulat. Ito, hindi pinagbababasa ito ng mga pastor eh. Yung mga iglesia dyan na pumapatay ng kapwa, babasahin ba nila ang 16:2 ng Juan? Magtanong kayo sa sarili nyo, mga kababayan Pilipino, na mga miyembro ng iglesyang pumapatay ng kapwa. Binabasa ba sa inyo 16:2-3 ng Juan? Mga Mormons, binabasa ba sa inyo yan ng ituro ni Joseph Smith na ang kailangan pag ang isang tao'y humiwalay sa kanilang relihiyon, kailangang mabubo ang kanyang sariling dugo. Kaya pinapatay nila. Tingnan nyo ang Mormon doctrine. Pwede nyo ba itong itanggi? Maitatanggi nyo ba ito? By Bruce McConkie, apostol ng Mormons. Blood Atonement Doctrine. Ano nakalagay sa Book of Mormons? Na Doctrine of Mormons. Pakibasa, kapatid na Daniel. But under certain circumstances, there are some serious sins for which the cleansing of Christ does not operate. And the law of God is that men must then have their own blood shed to atone for their sins. Tinan mo kawalang hiyaan yan. Meron daw mga kasalanang hindi kaya na linisin ng dugo ni Kristo. At kailangan daw yung tao na gumawa ng mabigat na kasalanan, yun mismong sarili niyang dugo ang makakapagpatawad sa kanya kung ibububo yung dugo niya. Kaya sa mga unang bahagi ng kasaysayan ng Mormon sa Amerika, yung mga kalumalaban sa kanila, pinapatay nila ayon sa kasaysayan. Subukan yung idemanda ako, mga Mormons. Nakasulat yan, may ebidensya yan, may mga testimonyo dyan. Yan nga inaano ng Amerika eh. Iniimbestiga ng Amerika. Ewan ko lang kung ano nangyari sa investigasyon. Tingnan niyo itong babaeng nagtapat na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, patay. Pakinggan natin. I would just like you to know that if anything happens to me ever or to my children, I will personally, I believe the Mormon Church in general will be responsible because the very doctrine of blood atonement stems from Mormonism. Shortly after this interview, Lillian was found dead in her home. The result of a gunshot wound. The LeBaron family, murders are still under investigation. Sabi niya, pag may nangyari sa akin pagkatapos nito, ang may kagagawa nito ang Mormon Church. Bakit? Meron kasi silang blood atonement doctrine. Na pagka humiwalay ka sa kanila, nilabanan mo ang aral nilang mali, at todas ka. You will atone for your own self by the shedding of your own blood. Doktrina ng Mormon yan, hindi mo naman maitatanggi yan eh. Napigil na lang sila dahil kagaya ng doktrina nila ng polygamy,
pwedeng mag-asawa ng 10. Napigil sila nang palayasin sila sa state of Missouri. No? Napakahabang kasaysayan. Kaya maraming mga katarantaduhang nangyayari sa paglilingkod ng tao sa Diyos. May naniniwala, nakakapaglingkod siya sa Diyos, pagpapatayin niya kapwa niya tao. May naniniwala na paglilingkod sa Diyos na pagka humiwalay sa kanila, papatay nila. Para ma-preserve yung kanilang mga miyembro na wag lalaya sa kanila, papatayin nila, aalis sa kanila. Nagniniwala sila, paglilingkod sa Diyos yun. Paglilingkod ba sa Diyos, yung patayin mo yung kapwa mo tao? Na, ang sabi ng Panginoong Hesus, kaya nila gagawin yan, di nila nakikilala ang Ama, ni ako man. O di yan pala'y bunga ng katarantaduhan, hindi pagkakilala sa Diyos yan. Alam mo, Brother Eli, masyado mo tinatakot sa sarili mo. Akala ko na sa simbahan, wala pa ako nakikita may pinatay sa amin. Madami nang nagsiaklasan. Alam mo Brother Eli, isa sa mga bagay, no? Bukod sa nalaman kung totoong ang simbahan na ito, na naipanumbalik through the Prophet Joseph Smith, through the Holy Ghost, nalaman kung totoo to, isa sa bagay na kung bakit ko nagustuhan ito, yung kalayaan. Malayang pumili ang mga tao sa mga miyembro. Walang kokontrol sa'yo dito. Kaya nakakapagtaka kung papatayin ka, kung titiwalag ka, kung gusto mong umalis, di umalis ka. Dahil sa Articles of Faith, we believe in being subject to the king's magistrates. So, Sumunod tayo sa batas. Ito, Brother Eli, yung isinare mo, unang-una, sana man lang inalam mo. Tama. Kung saan ang galing itong babaeng ito, na si Lilian Lebaron. Thank you very much. Dahil inilagay mo rin yung pangalan niya at kung sino siya. Dahil ngayon, mabe-verify natin kung saan talaga galing yan, impormasyon mo. Sabi dito, shortly after this interview, Lilian was found dead in her home. The result of the gunshot wound, the Lebaron family murders are still under investigation. Ngayon, kung titingnan mo yung Lebaron family murders, tingnan mo kung anong lalabas, kung saan galing yan. Kung saan galing yan. Kung saan galing organisasyon yan. Sabi niya, responsable daw ang Mormon Church. Hindi nyo alam na meron tayong break off sa church. Ang pangalan ng church namin ay Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or sa kilalang bilang Mormons. Ang hindi nyo alam na meron pa tayong dalawang faction na nanggaling mismo sa organisasyon or sa simbahang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yes. Matutunan natin kung anong istorya ng mga ito, malalaman mo anong pambibintang sa atin ito ni Eli Soriano. Dumating sa panahon ni Brigham Young, 50% ng miyembro ng simbahan ay nagpa-practice ng polygamy. Pag-uusapan natin yan. Abangan po ninyo. Abangan ninyo yung polygamy. So, itong ilang mga miyembro, namatay si Joseph Smith. Hindi nila matanggap yung pumalit na si Brigham Young. That's right. Oo. So, itong mga miyembrong ito ay bumuo ng grupo para suportahan at himukin ang Joseph Smith III, anak ni Joseph Smith, no? Na siya ang mag-lead sa kanila as prophet. Kasi nga against sila kay Brigham Young. Nagsimula yon ay 1860. Doon nagkaroon ng RLDS or Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Doon nagkaroon ng RLDS. RLDS. Okay. So, pero itong RLDS na ito, hindi nagpatuloy ng polygamy. Hindi sila nag-practice niyan. Hindi nag-practice ng polygamy. Oo. Hindi sila nag-practice niyan. Si Joseph Smith, namatay siya. Dahil si Joseph Smith dapat may successor siya, si Brigham Young ang pumalit. Yes. Hindi matanggap ito ng mga sumusunod kay Joseph Smith na iba. Ang gusto nila, yung anak ni Joseph Smith, na si Joseph Smith III, ang mamuno. So nangyari yon at kaya nagkaroon ng RLDS. Yes. Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Isa yon. Tinatawag mo rin Mormons yun, siyempre. Mormons din sila. So, konektado eh. Pero hindi sila nagpa-practice ng polygamy. Okay? Meron silang sariling grupo. Okay? That's right. Ang nangyari ngayon, yung mga sumama kay Brigham Young, tinahak nila papunta sa Utah. Tama? Tama. Okay, so nag-journey sila, mga pioneers tayo, nagbiyahe papunta ng Utah para magkaroon ng kapayapaan kasi nga inuusig sila ng mga galit sa mga members ng church before, nagbiyahe sila papunta ng Utah, sumama sila kay Brigham Young. That's right.
Sinabi natin kanina, dumating ang panahon ni Brigham Young, 50% ng miyembro ng simbahan ay nagpapractice ng polygamy. Ngayon, noong dineclare nila, doon mo ngayon ikwento ngayon, anong nangyari doon nung sumunod sila kay Brigham Young at nung ipinapractice nila ang polygamy? Kailan ba ito ipinatigil? Hanggang kailan lang sila pwedeng mag-practice nito? Yes. Take note ha, nagsimula ang polygamy 1834. Okay. No? 1834. 1834. So magandang kwento yan abangan natin 1834 hanggang sa namatay si Joseph Smith at 1844 no? Okay. In 1844. Ngayon nagpatuloy ito hanggang sa time ni Wilford Woodruff. Okay. 1890. 1890, Wilford Woodruff. 1890. Pang-apat nating propeta. Pang-apat na propeta. So from Brigham Young, John Taylor, and Wilford Woodruff. 1890. Hindi na naabot ng Lorenzo Snow yan. Hindi. Naglabas si Wilford Woodruff ng manifesto. Okay. Because he felt inspired that the members of the church should stop the Okay. practice of polygamy. Ang problema, siyempre, ang nasanay na ang mga miyembro, ilang mga miyembro, doon sa practice ng polygamy. Okay. At marami sa kanila ay against doon sa manifesto na inilabas ni Wilford Woodruff. Dahil hindi nila matanggap. Dahil hindi nila matanggap, umakla sila ngayon. Sino yung maklas na yun? Yaan ang tinatawag natin ngayong fundamentalist or FLDS. Itong fundamentalist na ito, sila yung umaklas dahil ayaw nilang stop ang polygamy. Yes. Pero Mormons din tawag sa kanila. Ito yung grupo ni Warren Jeff. Warren Jeff. Nasa Netflix yan. Ayan, nakulong yan si Warren Jeff. Yan ang tinatawag nilang kulto nung time na yon. Hindi na sila connected dahil sa manifesto, nakalahad doon, sinabi ni Wilford Woodruff na kung meron man tayong makikitang miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, from that time it was announced, 1890, hindi sila konektado sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ngayon, ang problema, dahil itong mga umaklas sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na nanilid ni Warren Jeff, sa atin ipinupukol. Tayo ang polygamos. Ito ngayon, ipinakita ni Eli Soriano na si Lebaron family murder. Yes. Saan galing yan? Hindi sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na led by Brigham Young. Kaninang guru po galing? Kay Warren Jeff. So ibig sabihin, kay Warren Jeff may umaklas din. May umaklas din, may gusto nang kumawala, may gusto nang tumakas. Yan yung babaeng ipinakita, feature ni Eli Soriano. Yun ba si Lebaron? Yun si Lillian Lebaron. So, ngayon, ano yung murder na yun? Lily Lebaron? Lillian Lebaron. Yan Yan tingnan mo. It appears that Lillian Chinowet, the estranged daughter of Ervil Lebaron, the founder of the polygamist cult, ibig sabihin, kuya, the Church of the Lamb of God, yun yung umaklas galing kay Warren Jeff. doon kay Warren Jeff, si Warren Jeff, recap, galing sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints kasi nga against sila kay Wilford Woodruff. Gusto nila mag-practice ng polygamy. So, umalis sila sa church. Ngayon, meron pang isang nag-aklas kay Warren Jeff. Si Ervil Lebaron. So, ngayon, kapag may nag-aaklas doon kay Ervil, pinapatay nila. Yun yung pumapatay. Yun yung Ervil. Dito natatakot si Eli Soriano, pumapatay daw yung simbahan natin. Hindi. Si Warren, hindi nga rin napatay yan eh. Si Warren Jeff eh. Though may kwento siya doon sa Netflix, nakita natin. Wala naman ako interest kasi sa kanila kasi hindi naman natin nakasama eh. Kaya hindi ko alam ang kwento nila eh. Ngayon alam na natin. At nakita ko sa Netflix na itong si Warren Jeff, yung mga gustong, natatakot din yung mga member nila kasi yung gustong, nasa compound lang sila. Oo, isang compound. Yung gusto nilang, parang iminamatch nila dun sa iba't, kinakasal nila kung kani-kanino. Yung magka-boyfriend, girlfriend, na nagmamahalan. At mga bata, 12 years old. Na gusto nilang sila, ang mahal na mahal niyang girlfriend niya, ibinibigay nila kung kanino. Oo, ganun. Yun ang naging resulta ng kanilang gustong lumabas nito, tapos nagiging
parang feeling nila papatayin sila doon sa loob ng compound. So, Kapag hindi sila sumunod. Oo. So, gusto nilang lumabas. yun Oo. yun yung nangyayari at ibinibintang sa atin na tayo ay ganun. Hindi. Dahil 1890, hindi na pinractice ang polygamy. Oo. Pero nakakatakot itong kwento nito. Sobra. Ni Lebaron. Mm. Na sinasabi dito, Ervil Lebaron's followers, even after his death in 1981, the killings took place on the 144th anniversary of the death of Joseph Smith, the founder of the Mormon Church. Doon nangyari ang killings. Lillian's husband, Mark Chenoweth, Lillian's husband pala, si Mark Chenoweth, Oo. and two others relatives were also killed in 1988 in an incident known as the 4 o'clock murders, which were believed to be carried out by Ervil Lebron's followers even after his death in 1981. Ayun. Grabe, 1981 pa namatay si Ervil, pero 1988 pa nila pinatay yung si sister, Oh. saka yung asawa niya. Ano kayang dahilan nito? Saturday Dito Saints. connected sa atin. Oo. The police were investigating her death due to the cult's reputation. Kaya pala ang tawag sa ating kulto. Ayun. Hindi ko maintindihan kung bakit sinasabi, Mormons, kulto yan. Ayan, the Fundamentalist Church of Jesus Christ Latter-day Saints, led by Warren Jeffs, continued the practice of polygamy after the LDS Church abandoned it in 1890. Warren Jeff, buhay siya ngayon at siya ay may life sentence. Nasa bilangguan siya ngayon for multiple sex crimes, including child sexual assault. There is no information available indicating that Warren Jeff has passed away. Hindi siya patay. Okay. So kaya pala pinupukol nyo sa amin ito na kami ay ganito, kami ay ganito. Dahil may mga faction, may mga fundamentalist na nanggaling sa amin, pinapractice pa yung polygamy. 1890, wala na kami dyan. Ipinatigil yan ni Wilford Woodruff, yung aming pang-apat na propeta. Nahirapan pa nga sila kasi ibinigay na yung manifesto noong 1882 pa lang. 1882, yes. Hindi nila mapatigil kasi maraming membro nung panahon na yun sa Utah na nagpa-practice ng polygamy. Oo, tsaka ang hirap ng transition nun. Mahirap ang transition. Pero take note ha, legal, nag-practice si Joseph Smith ng polygamy in a secret way, talagang as discreet as possible. Discreet as possible. Kasi ayaw niya kasing magkaroon ng ng conflict within the church Oo, may Matindi yun problema na kasi Joseph Smith sa labas pati sa church, magkakaproblema pa siya. Saka unang-una sa asawa niya, si Emma Smith, ayaw pumayag. Ayaw pumayag ng asawa niya. Kwento natin yan in detail, no? I-detail natin yan. Pero, legal ang polygamy hanggang 1882. Tandaan po ninyo Legal yan. yan walang binabreak na batas. Walang binibreak na batas ang mga members since ipinatupad ni Joseph Smith yan hanggang 1882, legal yan sila. Legal yan. Legal yan sa Ngayon, Amerika. 1890, naglabas ng manifesto na itigil na ang polygamy. Itong mga miyembro ito katulad ng FLDS, ayaw ihinto ang polygamy. Kaya nagkaroon ng fundamental. Ayun. Fundamentalist. So hindi na sila miyembro ng mainstream. Tama yun. So kung titingnan mo yung kanilang history ng fundamentalist, kung gaano sila karami, yan, sumangasanga na sila lahat. Maraming hindi nagustuhan na ganito, ganyan, so gagawa tayo. Ang fundamentalist, yung mga practices na religion, talagang ipapractice nila. Kung ipinaractice mo ang polygamy, ipapractice talaga nila yan. At meron pang gumagawa yan hanggang ngayon. Ayun. Hindi yan kami. Hindi yan galing sa mainstream. Kaya ang sinasabi ninyo, iisa lang kami, hindi Gumagamit din sila ng Book of Mormon. Pero sila, tapos na kay Joseph Smith. Pero alam namin na nagpatuloy ang pagiging propeta ni Brigham Young hanggang ngayon, 2024. At kung sino man doon ang naniniwala kay Brigham Young pagkatapos si Joseph Smith, yun ang mainstream. Doon yung original na itinatag at ibinalik ng Panginoon dito sa mundo na yung tinatawag nating the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. That is the true church and the mainstream. Yes. So ngayon, dahil sa sinabi ni Eli ngayon, nag-research ako ngayon sa sarili ko ngayon simbahan. Aba, may 70 pala na faction. Ang dami. Or movement na nangyari. So kayo, kapag hindi sila sumasang-ayon sa Living Prophet, may mga membro na umaaklas at nagtatayo ng sarili nilang mga paniniwala, yan, hindi naiiba sa mga fundamentalist. Oo. Dahil hindi kayo sumusunod sa Living Prophet, safe tayo. Bakit? May Living Prophet tayo. Meron tayong Living Prophet. At nanggaling tayo sa mainstream. At doon ako ay masaya na malaman ko na parte ako ng mainstream.
Tsaka Part ako nun. may 12 apostles, kompleto. Kompleto May tayo. 70. Ay, itong fundamentalist, anong mayroon sila? Yan ang danger Oo. dyan. Magpapatayan talaga kayo dyan kapag hindi totoo yung simbahan kasi nakaw dito, nakaw doon, patay dito, patay doon. Oo. Yun na mangyayari. Oo. Pero dahil nasa mainstream tayo at meron tayong buhay na Oo. propeta, meron tayong totoong hindi bulaan at pinagsasabi nitong Eli na to, hindi bulaan ang propeta ng mainstream, which is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kaya nila tinatawag na Mormons lahat ng mga fundamentalist kasi nanggaling sa Mormons. Kinukonekta sa amin. Sana i-search nyo mo. Minsan nag-isip na rin na iisa lang tayo or dalawa lang tayo. Oo, hindi Oo. inisip ko. Ngayon nakita ko na pala. Dami hindi pala. Oo. Maitatanggi nyo ba ito? By Bruce McConkie, Apostol ng Mormons, Blood Atonement Doctrine. Ano nakalagay sa Book of Mormons? Na Doctrine of Mormons. Pakibasa, kapatid na Daniel. But under certain circumstances, there are some serious sins for which the cleansing of Christ does not operate. And the law of God is that men must then have their own blood shed to atone for their sins. Tinan mo kawalang hiyaan yan? Meron daw mga kasalanang hindi kaya na linisin ng dugo ni Kristo. At kailangan daw yung tao na gumawa ng mabigat na kasalanan, yun mismong sarili niyang dugo ang makakapagpatawad sa kanya kung ibububo yung dugo niya. Kaya sa mga unang bahagi ng kasaysayan ng Mormon sa Amerika, yung mga kalumalaban sa kanila, pinapatay nila ayon sa kasaysayan. But under, sabi ni Bruce R. McConkie, Blood Atonement Doctrine, but under certain circumstances, there are some serious sins for which the cleansing of Christ does not operate. Na hindi nasasaklaw yung na-atonement ni Jesus Christ. Oo. Okay? Some serious sins, no? And the law of God is that men must then have their own blood shed to atone for their sins. Kailangan pagdusahan yun. Para sa iyo, Fred, paano natin paliwanag to? That you must have your own blood shed to atone for your sins. Ano pa yung isang example, kuya? Yung shedding of innocent blood. Yung murder. Pagpatay. So palagay mo, tingnan mo, pumatay ka ng tao, hindi ka ba magsasuffer physically? Sa batas nyo ng lupa, kailangan mong pagbayaran yan eh. Hahabulin ka. Habulin ka talaga ng batas. Pwede ka pumatay dito, sasabihin mo, patawad na ako ng Diyos, okay na ako, huwag na akong hulihin. Ay, hindi ah. Hahabulin ka ng batas. Pagdudusahan mo yan, sasabihin mo sa mga nagkulong sa iyo ng mga pulis, Sir, alam niyo po ba na pinagbayaran na ni Jesucristo yung kasalanan natin? Huwag niyo na ako ikulong. Tukang kita eh, kaya Tusukin ko batas mata mo tayo. eh. So ibig sabihin, yung ibig sabihin ni Bruce R. McConkie, there are certain sins na hindi saklaw ng atonement na kailangan mong pagbayaran. Pero hindi ibig sabihin niya na wala ka ng pag-asa kapag ka na-break mo yung mga seryosong mga kasalanan na ito. Oo, meron pa rin. Kaya nga sabi niya, unless you will have to suffer. Ngayon, hindi konektado si Bruce R. McConkie doon kay Libaron. Kay Libaron. Pero ang problema ni Libaron, ito ang pinagbasehan niya eh. Para pumatay eh. Tama. Para patayin niya yung mga miyembro niya na nag-go against. Pero pag chinik mo, meron pa rin sila ngayon. Meron, existing pa rin. Existing pa rin yan. Oo. Naku po. Kakatakot, no? Nakakatakot. Tapos, ginagamit pa rin nila yung Mormon Church, kaya pala pinupukol sa atin. So ingat kayo mga kaibigan, makakarinig kayo ng mga chismis or mga masasamang bagay patungkol sa simbahan namin, double check nyo. Double check nyo. Tingnan nyo mainstream. Tingnan nyo mainstream at saka yung kung kanino galing yon. Yung sekta nila, ano bang pangalan, sinong founder nila. Tama. Kasi kahit kami, nagulat kami, membro na kami, matagal na ako membro. Hindi ko rin alam yan dati. Nagulat ako na may 70 pala na movement or factions. At dumadagdag pa. So nakakatakot, So, itong pagbibintang na ito ay ipinukol sa atin, napakasama naman sang lagay na ganyan na ipukol mo sa amin lahat yan. Tingnan mo, wala namang kikinalaman sa amin yan. Ngayon si Libaron pala yan ang nagbigay ng murder na yan. Walang ganyan sa akin. Hindi ka kami makabasa ng pinggan eh. Nagpapasalamat ako, nalaman ko yung mga ganyan-ganyan kuya Jack, kasi lalong yung testimony ko nadagdagan lalo. Totoo talaga ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yun ang mainstream. Yun ang mainstream, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Totoo talaga siyang simbahan ni Jesus Christ. Period.
Yan. Grabe ka, bibintang nito. Tigilan mo yan, ha? Hindi lang sa amin, ha? Sa mga relihiyon na ibang relihiyon. Oo, gusto lang. Hayaan mo silang maniwala sa kung anong paniwalaan nila. Oo, respetuhin mo. Sambahin ang kung gusto nung sambahin nila. Respetuhin mo. Tutuin mo. Hindi yung sasabihan mo silang mga siraulo sila, mga wala Mga silang... G sila, mga T sila. Hindi natin masabi kasi... Yung iba sa mga miyembro kasi nila, Kuya Jack, nung nakakausap ko, binigay kong example yung estilo ni Eli Soriano. Ano sabi sa akin? Ang sabi sa'yo? Huwag ka namang ganyan. O akala ko ba, hindi kayo nagmumura. Di ba masama yan, iniisip nyo, ba't mo ako minumura? Yun nga, brother eh. Kaya ko ipinapakita sa'yo kung gaano ka hindi maganda yan na estilo ng pagtuturo. Na hindi natin kailangan magmura o manla ito mga hamak ng kapwa natin tao dahil iba lang yung paniniwala nila. Tapos ikaw, sinasamba mo na halos si Eli Soriano, hanga-hanga ka? Yun lang daw, sapat na raw sila. Ayan ang dahilan kung bakit nga tumakas yan at pinaghahunting na yan. 1997 pa lang, sinusubukan na niyang tumakas. Ay dinahabilin na niya lahat. Natakot na eh. Sabi ko sa kanya, ayan brother, hindi ako ganyan, hindi kami ganyan. Hindi kami tinuturuan sa simbahan na makipagdebate at magmura. Kapag ito, kumukuha talaga ito ng impormasyon na gusto talaga sirain ng isang simbahan, naghahanap ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Oo, sobrang sinungaling. Lahat, sinasabihan niya yung mga iba't ibang paniniwala. Kahit yung mga kapatid nating mga Muslim, siniraan din niya. Ayun, mayroon siyang lawsuit. Ayan, 1 billion. 1 billion, nabasa ko yan eh. Tapos 20 million lang hinihingi mo sa, ano mo, kulang na kulang yan. Kulang na kulang yan. Wala sa kalingkingan yung hinihingi nilang danyos perwisyo mo. Kaya pala ganyan ka Hamakin mo yun. Kaya pala ganyan ka mangonsensya ng miyembro mo para bigyan ka ng pera. Sa ano ng bibig mo, Ang laki. dumi ng bibig mo, nagpahamak sa'yo. Laki pala ng isipin mo. Isa pa lang yung isipin na yun. 20 million, 1 billion ang hinihingi sa kanyang danyos eh. Kaya hindi yan. makauwi-uwi. Hindi ka talaga uuwi. So, gagawin mo, i-take advantage mo yung COVID na hindi ka na makakauwi, patay na ako, gagano'n ang gawin. Ganon. So ngayon, iniisip niya, titigilan. Kaya nakukuha ko din, baka kaya si Brother Daniel Rason, hindi niya pwedeng gayahin estilo ni Brother Eli. Dahil same din ang mangyayari sa kanya. Tatago din siya sigurado. Hamakin mo yung ibang tao eh. Oo, sige, hamakin mo. Ngayon, magtatago ka na rin. Huwag kayong ganyan. Sasalita kayo ng ayan. Itong si brother na nakausap ko from MCGI, grabe magsalita eh. Garapal tayo, sa satanas tayo, demonyo yung paniniwala niya. Ba't kayo ganyan sa kapwa nyo? Bakit kayo magsasabi na kagad demonyo kagad na pinaniniwala namin, hindi ko pa tinitingnan? Bakit kayo ganon? Tapos pag kayo sinabihan, galit na galit din kayo. Kasi palibasa, hindi kami magsasabi sa inyo ng ganon. Oo. Ibigay nyo lang sa amin, ibabalik namin sa inyo yan. Huwag ganon. Huwag ganon. Kung iniisip nyo totoo kayo, no? Ibahagi nyo na maayos yung ituturing kayong kaibigan pa rin kahit hindi kayo magkasundo. Exactly. Hindi eh. Gumagawa kayo ng kaaway eh. Oo, wala namang mananalo sa atin kung sakaling ipukol natin sa isa't isa yun, ipilit natin yung paniniwala ng isa't isa eh. Ang problema, yung nakausap ko, isinishare ko lang sa kanya yung bago sa kanyang pandinig. Hindi man lang siya nagulat, hindi man lang siya na-intriga. Ay, talaga? Ang matalinong tao ganun eh. No? Saan nahanap yan? Tingnan natin. Tingnan natin. Hindi, sa kanya. Hindi, sa demonyo yan. Walang ganyan. Ganun agad. Yun ang tinuro sa inyo eh. Kaya mahina ang utak ng isang taong closed-minded or nagbibigay ng closed statement. Tama. No? Ang matalinong tao, pagbago sa kanyang pandinig, ano gagawin niya? Ano kaya yan? Saan kaya galing? Pag-aaralan niya yon. And then he makes judgments after. Kaya pala ganito. Oo. Ngayon, pag di mo nagustuhan, di mag-decide ka. Tama. Ayoko niyan. Hindi ganyan. Ang problema sa atin, hindi na marunong magbasa ng Biblia, hindi pa marunong mag-research. Hindi mo na mag-research. Okay na po yan si Eli Soriano, sapat na po sa atin yan. Magsama kayo. Buti nga tula na yan. Kung nga dyan pa yan, hingihan ka ng abulo niya, baka mag-isip-isip ka pa. Yung isang kausap natin sa comment section, sobrang hanga kay Eli Soriano, sabi niya sapat na. Ayan o, sa Eli Soriano, inamin niya mismo, palpak siya, hindi siya ang totoong simbahan o. Ngayon, saka pupunta ngayon. Pupunta ngayon. Sige nga. Sasabihin mo sapat na si Eli? Sama-sama kayo. Piglalaban mo. Piglalaban mo. Wala. May chance kayo, brothers and sisters, mga kaibigan. Hindi namin kayo sinisisi, no? Hanapin po ninyo yung totoo. Oo. Hanapin yung totoo. May chance kayo. Kasi meron talagang totoo May eh. chance. Merong totoo. There is one Lord, one faith, one baptism. Dapat isa lang. Isa lang. So, ulitin lang natin ha. May dalawang simbahan. Simbahan ng Diyos. Simbahan ng Diablo. Kung hindi ka sa simbahan ng Diyos,
nasa simbahan ng Diablo ka. Yung mga marami-rami ito. Ay, isa-isahin mo na, mag-start ka na. Pero naniniwala naman tayo, yung mga simbahan yan, ay magbubuti naman ang itinuturo. Sino bang simbahan nagtuturo ng pumatay ka at magnakaw ka? Di ba? Wala naman. Pero, considered na simbahan ng Diablo ka kapag ka wala ka dun sa simbahan talaga ng Diyos. Biruin mo yan, hindi ko nga akalain yan, ano? Ang akala ko, buong akala ko, in my existence as a person, as a missionary, Yes. as a member of the true church, Yes. may 70 pa palang factions na dumadagdag pa araw-araw ngayon. Ako alam ko lang parang 3 lang yung Ang inisip mo nga lang, dalawa break eh. off eh. Di ba? Grabe, no? Ito ha, mga gustong mangbas sa amin pagkatapos nito ha. Akala ninyo hindi kami magdidepensa ng sarili namin? May mga apologetics dito sa aming simbahan. Talagang mararamdaman ninyo yung tunay na diskusyon sa kanila. Oo. Nakahanda yung mga yan. Kaya mga apologetics, ready tayo. Ready? Ready. Malulupit yan. Ito ang hintayin ninyo. Mas marami silang alam at maraming nagtatago-tago. Documentation na Documentation. usapan ay wala Hindi kayo. kayo manalo dyan sa Hindi mga yan. manalo. So, naka-ready na yung mga yan, mga apologetics. At, Tahimik lang sila and they still maintain the parang kindness and being Oo. discreet ba? pero, Na hindi nakikipag-debate. pero kanilang ipapaliwanag sa'yo kung gaano katotoo simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa Sa mga walang walang araw. araw. May living prophet tayo at meron po tayong totoong otoridad. Totoong otoridad. So napag-alaman natin So, Make your itong taong judgment. ito walang otoridad. Napag-aralan natin ang background. Wala yan. So mag-isip na po tayo. Mm. Hanapin natin yung totoo. Subaybayan niyo po kami sa susunod naming videos. Marami kayong pag-uusapan. Polygamy. Polygamy. Yan. Coming up soon. Coming up soon. Kaya pala tayo ipinupukol sa atin ng polygamy. Kasi marami palang hindi talaga nag-stop. Ayun. 70 ba naman eh. 70. At more ang iniisip ko kasi may mga factions na hindi naniniwala sa kanilang mga pinanggalingan na fundamentalist, di lumabas din sila. So hindi lang ito 70. Hindi lang 70. Ah, Napakarami dami. pa. Ay. Grabe. Ay. So abangan po natin ha. Polygamy. Abangan. Abangan. Thank you.